Nandito ka na naman, tahimik na nakaupo sa dilim, sa loob ng bahay na ikaw ang nagtayo. Bawat pader, bawat ilaw, bawat kasangkapan, lahat ay may bakas ng iyong pawis, ng iyong sakripisyo. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ramdam mo ang lamig. Hindi ang lamig ng gabi, kundi ang lamig na nanggagaling sa kanya. Ang babaeng pinag-alayan mo ng lahat. Ginawa mo ang lahat para sa kanya. Inako mo ang lahat ng responsibilidad. Ikaw ang provider. Ikaw ang sandalan. Ikaw ang tagasalo. Ngunit ang dating paghanga sa kanyang mga mata, napalitan ng pagtatasa, pagkainip, o mas masahol pa, awa. Bakit? Bakit habang mas marami kang ibinibigay, mas kaunti ang natatanggap mong respeto? Ito ang parusa ng pagiging provider. At hindi ito aksidente. Ito ay sikolohiya. Sa simula, ang tingin mo rito ay pagmamahal. Isang paraan para ipakita ang iyong kakayahan, ang iyong dedikasyon. Isang paraan para alagaan siya. Bawat problema niya, solusyon mo. Bawat pangangailangan niya, sagot mo. Ginawa mo ang sarili mong kailangan. Isang haligi na hindi pwedeng mawala, pero hindi mo namalayan. Habang ginagawa mo siyang reyna ng kastilyo, ginawa mo ring alipin ang sarili mo. Ito ang unang katotohanan. Ang atraksyon ay hindi nabubuo sa pangangailangan. Ito ay nabubuo sa noong una, hinahangaan niya ang lakas mo na mag-provide. Pero nang ang pag-provide na lang ang naging pagkatao mo, ang lakas na iyon ay naging serbisyo. Nawala ang misteryo, nawala ang pagkakapantay. Naging transaksyon ang dapat sanay koneksyon. Isipin mo si Marco, isang karaniwang tao na may malaking puso. Nakilala niya si Isabel, isang babaeng tila sinag ng araw sa kanyang mundo. Gusto niyang ibigay ang lahat kay Isabel. Mula sa mga bulaklak, sa mga mamahaling hapunan, hanggang sa pagbabayad ng kanyang mga utang. Sa bawat tulong ni Marco, nakikita niya ang ngiti ni Isabel. At para sa kanya, ang ngiting iyon ay sapat na, pero ang nangiti ay naging expected. Ang pasasalamat ay naging demand. Marco, nasira ang phone ko. Marco, kailangan ko ng pambayad sa upa. Marco, hindi na siya si Marco, ang lalaking minahal niya. Siya na si Marco, ang solusyon. Ito ang ikalawang katotohanan. Ang labis at hindi hinihinging tulong ay hindi nagpapahiwatig ng lakas. Nagpapahiwatig ito ng takot. Takot na hindi ka maging sapat. Takot na iiwan ka niya kapag wala ka nang maibigay. Kaya nag-overcompensate ka. Pero sa paningin ng babae, ang takot na ito ay nababasa bilang kahinaan. Ang isang tunay na malakas na lalaki ay hindi kailangang bumili ng katapatan o pagmamahal. Ang kanyang presensya, ang kanyang pagkatao ay sapat na. Kapag sinasagip mo siya sa bawat maliit na problema, inaalis mo ang pagkakataon niyang lumaban para sa sarili niya. At sa huli, sisisihin ka niya para doon. Tinatawag itong learned helplessness. Tinuruan mo siyang maging mahina at kinamumuhian ka niya para sa kahinaang iyon. Hindi ka niya nakikita bilang tagapagligtas. Nakikita ka niya bilang simbolo ng kanyang sariling kawalan ng kakayahan. Isang paalala ng kanyang pagkadepende, at ang bawat tingin niya sa iyo ay isang sumbat. Ikatlong katotohanan, at ito ang pinakamasakit. Hindi ka niya minamaliit sa kabila ng lahat ng tulong mo. Minamaliit ka niya dahil sa lahat ng tulong mo. Ang bawat pag-ako mo ng kanyang problema
ay isang boto ng kawalan ng tiwala sa kanyang kakayahan. Isang mensahe na hindi mo kaya. Kaya ako na lang, inaakala mong nagpapakita ka ng pag-aalaga, pero ang naririnig niya ay condescension. Ang respeto ay ibinibigay sa kapantay. Paano kanya irerespeto kung ang posisyon mo ay laging nasa ibaba, nag-aalay o nasa itaas, nagbibigay limos, wala sa gitna, wala sa pagiging magkapareha? Kaya ngayon, ano ang gagawin mo? Ititigil mo ba ang pagtulong? Magiging makasarili ka ba? Hindi. Ang solusyon ay hindi nasa pag-alis ng tulong. Nasa pagbabago ng intensyon. Tumulong ka hindi dahil takot kang iwanan. Tumulong ka dahil ito ang pinili mo mula sa posisyon ng kasaganaan, hindi ng kakulangan. Magbigay ka, pero huwag mong hayaang ubusin ka. Ang tulong na may kapalit na pagkatao ay hindi tulong. Ito ay pagpapakamatay. Magtakda ka ng hangganan. Ang hindi na sinabi ng may respeto ay mas makapangyarihan kaysa sa o na sinabi dahil sa takot. Hayaan mo siyang madapa paminsan-minsan. Ang pagbangon sa sariling paa ang nagpapatibay sa isang tao, hindi ang palaging pagkarga. Dito magsisimulang bumalik ang respeto. Kapag nakita niyang nire-respeto mo ang sarili mo, kapag nakita niyang ang iyong halaga ay hindi nakasalalay sa iyong kakayahang mag-provide, kundi sa kung sino ka. Kapag wala ka nang ibinibigay, tandaan mo, hindi ka isang bangko, hindi ka isang solusyon, isa kang tao, at ang pagmamahal na kailangan mong bilhin ay hindi tunay na pagmamahal. Ito ay isang kontrata, at lahat ng kontrata ay may expiration.